Kayo pa ba naman ni Baby Elizabeth, malakas kayo sa akin, natatawa niyang sagot. Pagkatapos noon, sabay na kaming lumabas ng opisina ko at diretso na kami sa parking area ng nasabing hospital. Nagyaya itong si Oliver sa akin na kumain ng dinner, kaya naman pinagbigyan ko na. Pasado 10:00 na ng gabi at tulog na din naman si Baby Elizabeth ng mga oras kaya pinagbigyan ko na. Nag-convoy na lang kami patungo sa napag-usapan naming restaurant since pareho kaming may dalang kotse. Thank you talaga dahil pinagbigyan mo ako ni Amery. Grabe, ilang linggo din akong nawala at sobrang na-miss ko kayo ni Baby Elizabeth, nakangiting wika nito sa akin. Sa lahat ng kaibigan ni Christopher siya talaga itong naging sobrang ka-close ko. Itinuring niya kasing hindi na iba sa kanya si Baby Elizabeth. Kung kabaitan ang usapan, wala nang mas higit pa dito kay Oliver eh. Dito kami sa isang Chinese restaurant na padpad para kumain ng dinner. Sobrang na-miss ka din niya. Actually, nag-start na siyang pumasok ng school. Nakangiti kong sagot. Talaga? God, I'm so proud of her. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kilig. Bilang ina, sobrang na-appreciate ko talaga kapag may nakaka-appreciate sa anak ko. Sa bagay, sobrang nakaka-proud din naman kasi talaga ang anak kong si Elizabeth kasi napakabibo nito. Nagpasya akong papasukin na ito ng school sa murang edad nito para naman mag-enjoy ito kasama ang mga batang kasing edad niya. Masyadong naging maliit ang mundo ni Baby Elizabeth noong sa gubat pa kami nakatira at ngayong nakabalik na kami sa kabihasnan, gusto ko siyang sanayin na makihalubilo sa mga batang kasing edad niya. Thank you. Nako, tiyak na matutuwa si Baby Elizabeth kapag makita ka ulit, nakangiti ko ding sagot sa kanya. Ilang minuto pang paghihintay at dumating na din naman ang in-order naming mga pagkain. Habang kumakain kami, marami pa kaming mga bagay na napag-uupsan ni Oliver. Masasabi kong masaya kausap itong si Oliver. Kumbaga walang lugar ang maboring dahil masyado siyang madaldal pero may sense naman ang mga sinasabi niya. Nasa ganoon kami kasayang mood nang mula sa entrance ng restaurant, na mataan ko ang familiar na figura ng isa sa mga taong kakapasok lang. Wala sa sariling napatitig ako doon at hindi ko mapigilan ang magulat nang makita ko sila Elias, kasama ang ilang mga kalalakihan. Napatingin din ito sa akin na siyang naging dahilan kaya nagtagpo ang aming mga titig at ako na din mismo ang kaagad. Na nag-iwas ng tingin sa kanya. Kilala mo, narinig ko pang tanong sa akin ni Oliver. Alanganin naman akong tumango. Ang ama ni Elizabeth, halos pabulong kong sagot. I know him. Siya ang may-ari ng Valdez Medical Center na pinsan ni Christopher, seryosong tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Balita ko, hindi maayos ang kalagayan ng isa niya pang anak kaya nag-invite siya ng mga espesyalista galing sa ibang bansa para masuri ang kalagayan ng anak niya sa sakit na leukemia, imporma sa akin in Oliver. Wala sa sariling napatango ako. Alam kong hindi ako dapat mag-isip ng kung ano pa man tungkol sa anak ni Christopher at Rebecca, pero kung totoosin, napakaswerte pa rin ito. Lumaki kasi ito nakasama ang amang si Elia samantalang si Elizabeth, lumaki sa malamig at malamok na gubat na kami lang. Wala na akong pakialam pa sa kanya. Sperm lang naman ang naging ambag niya para mabuo si Elizabeth at maliban doon, wala na, seryosong sagot ko. Napansin kong saglit na natigilan si Oliver habang titig na titig sa akin. You know what? I really admire you, Amery. Napaka-strong mo. Kaya siguro napalaki mo ng maayos si Elizabeth, dahil matapang ka at hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon, nakangiti niyang wika sa akin. Dahil sa tulong niyo, na-overcome ko din ang takot ko, at habang buhay kong tatanawin na utang na loob sa inyo iyan, Oliver. Kung hindi siguro dahil sa inyo, baka hanggang ngayon takot pa rin akong lumabas ng gubat which is hindi magiging healthy para sa anak kong si Elizabeth. Malungkot pero pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. Wala sa sariling napatingin ako sa table kung saan nakaupo si Elias at ng mga kasamahan nito at nang mapanasin kong matalim na nakatitig sa gawin namin si Elias, muli akong nag-iwas ng tingin dito at muling kinausap si Oliver. I think, we need to go home na, pilit na ngiti sa labi na wika ko. Gets naman kaagad ni Oliver ang gusto ko kaya naman tinawag niya kaagad ang waiter para kunin ang bill na dapat naming bayaran. Hindi ko alam kung ano ang problema ni Elias at kung bakit ang sama ng tingin niya sa aming dalawa ni Oliver ngayon.
Matagal ko nang tinapos ang tungkol sa kung anumang meron kami noon kaya walang dahilan para pansinin ko ang pangit nitong pag-ugali. Good night, Amery. Ingat sa pagmamaneho, nakangiting paalam sa akin in Oliver. Maghihiwalay na kami dito mismo sa parking area ng restaurant dahil may kanya-kanya kaming kotse. Magkaibang way din mamaya ang tatahakin namin na daan kaya ngayon pa lang, todo paalala na siya sa akin na mag-ingat daw ako. Hindi na din kasi ako pumayag pa na ihatid niya ako sa bahay na nakakonvoy kaming dalawa. Good night, Oliver. Ingat ka din, salamat sa dinner, nakangiti kong bigkas. Tuluyan na akong sumakay sa aking kotse at ganoon din siya. Nag-drive ako paalis ng restaurat na magaan sa kalooban. Halos maghahating gabi na at sobrang tahimik na ng buong paligid. Habang nasa tahimik at walang ka-traffic na kalsada, mabilis kong naapakan ang preno ng aking sasakyan nang may bigla na lang may nag-cut na sasakyan sa harapan ko. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ko kasabay ng kaba na nararamdaman ng puso ko. Mabuti na lang talaga at maagap kong naapakan ang preno, kung hindi mababang ako ang sasakyan na bigla na lang humarang sa akin. Ano na naman ito? Ano ba ang problema? Naiinis kong tanong sa sarili ko. Wala sa sariling nagpalingalinga ako sa buong paligid at nang mapansin ko na nasa alanganing lugar ako ngayon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Aware ako na hindi ako pwedeng lumabas ng sasakyan kung ayaw kong mapahama. Kaagad kong hinagilap ang aking cellphone para tawagan ang pwedeng tawagan ngayong gabi nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng sasakyan na humarang sa akin at mula sa loob, lumabas ang isang familiar na figura. Elias, mahinang bulong ko sa aking sarili. Yes, si Elias nga. Siya lang naman ang biglang humarang sa akin. Ano na naman kaya ang problema niya? Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang naglalakad siya palapit sa aking kotse. Nang makalapit siya, kinatok niya ang salaming bintana, kaya naman binuksan ko na din para makausap siya. Ano ba, Elias? Ano na naman ito? Yamot kong tanong sa kanya. Napansin kong madilim ang aura niya at may bahid na galit sa mga mata habang nakatitig siya sa akin. Ikaw ang dapat kong tanungin ngayon, Amery. Sino ang kasama mong lalaki kanina? Talagang may time ka pang makipag-date ng ganitong oras ng gabi imbes na nasa bahay ka para alagaan ang anak natin, seryosong tanong niya. Aba talaga naman. Talagang may gana siyang questionin ako sa mga ganitong bagay. Nababaliw na nga siya. Elias, wala tayong relasyon para pakialaman mo ang kung anuman ang ginagawa ko ngayon. Kung wala ka din lang matinong sasabihin sa akin, mabuti pang umalis ka na, seryosong bigkas ko. Napansin kong lalong dumilim ang aura niya na parang hindi siya natutuwa sa sinabi ko ngayon lang. Possessive lang ang gago. Eyes on you. Huwag niya akong aktingan na para bang pag-aari niya ako kung hindi, mapapahiya talaga siya. Wala tayong relasyon pero may anak tayong dalawa, Amery. Ano ba ang nangyayari sa ating dalawa? Bakit ba napakahirap mong abutin, seryosong tanong niya sa akin. Abat ewan ko sa iyo, Elias. Gabi na at kailangan ko nang makauwi. Walang patutunguhan itong pag-uusap natin, kaya alis mo na iyang sasakyan mo na nakaharang sa harapan ko. Yamot kong bigkas. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata niya habang titig na titig pa rin siya sa akin. Alam kong galit ka sa akin dahil sa mga nangyari. I am sorry, Amery. Alam mo ba kung gaano ako kaabala ngayon? Gustong-gusto ko na dalawin at makita kayong dalawa ng anak natin palagi kaya lang, hindi pwede. Kailangan din ako ni Liam. May sakit siya kaya sana maintindihan mo ang sitwasyon ko, seryoso niyang sambit. Hindi ka namin kailangan, Elias. Hindi kita inooblega na puntahan or dalawin mo ang anak natin. May sakit ang anak niyong dalawa ni Rebecca at alam ko iyon. Nasanay na si Elizabeth na walang ama, kaya ibigay mo ang buo mong time kay Liam. Masigit kanyang kailangan, seryosong sambit ko, kahit na ang totoo, hindi ko mapigilan ang maawa para sa anak kong si Elizabeth. Kahit na siya ang panganay na anak ni Elias, may posibilidad pa rin na mababaliwa siya ng sarili niyang ama. Lalo na ngayon at napapansin ko na mukhang may favoritism itong si Elias pagdating sa mga anak niya. Dumating na ang mga doktor na mag-aasikaso sa sakit ni Liam. Aayusin ko lang ang tungkol kay Liam at pagkatapos nito, kayong dalawa naman ni Baby Elizabeth ang bibigayan ko ng oras. Promise, babawi ako sa kanya sa inyong dalawa, seryoso niyang wika. Mapakla naman akong tumawa. No need.
Sinasabi ko na, hindi ka na namin pangkailangan, Elias, direktahan kong bigkas. Hindi naman siya nakaimik. Ibuhos mo ang lahat ng time mo kay Rebecca at sa anak nyo dahil kayo talaga ang magkakakamilya. Wala akong balak na sirain ang pagsasama nyo, kaya lubayan mo ako, Elias. Sawang-sawa na ako sa magulong buhay, seryoso kong muling sambit. Mary, I am sorry. Alam kong walang kapatawaran ang lahat ng mga pagkakaamali na nagawa ko sa iyo, pero sana, bigyan mo din ako ng chance na maipakita sa iyo na nagsisisi ako. Mahal kita. Mahal kita at kung alam mo lang sobrang sakit sa akin na makitang may kasama kang ibang lalaki, seryoso niyang bigkas. Elias, this is my life. Matagal na tayong hiwalay at unfair naman sa akin, kung hanggang ngayon, pakikialaman mo ang buhay ko, seryosong sambit ko sa kanya. Kaagad naman siyang napailing. Hindi kita kayang I let go, Mary. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Huwag mo naman akong itulak palayo sa iyo please, seryoso niyang sambit. Nagpapatawa ka ba, Elias? Alam mo, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo pa rin ba akong itali sa iyo, kahit na alam mo sa sarili mo na may Rebecca ka na at may anak kayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Wala na kami ni Rebecca. Hiwalay na kami, sambit niya. Mapakla akong tumawa. Lumang tugtugin at sawang-sawa na ako sa mga ganyang dahilan mo, seryoso kong sambit. Sino ba naman kasing tanga ang maniwala sa mga sinasabi niya? Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang itinanim sa utak ko na hiwalay na silang dalawa ni Rebecca, pero ang ending, ako itong naiwan na luhaan at muntik nang mapatay ng babaeng iyon. Kung papatulan ko ulit at maniwala ulit dito kay Elias, para lang akong kumuha ng bato na ipinukpok ko sa aking ulo, kaya tama na. Sobrang hirap nang magtiwala sa taong ilang beses ka nang sinaktan. Just give me time at ipaparamdam ko sa iyo na sobrang nagsisisi ako, Mary. Sa ngayon, hayaan mo muna na si Liam ang aasikasuhin ko. Higit niya akong kailangan ngayon. Lalong-lalo na sa kondisyon niya, muli niyang bigkas. Muli akong napaismid. I have to go. Gabi na at kung wala ka ng importante pang sasabihin, hayaan mo na akong makaalis, seryosong bigkas ko. Sa weekend, pwede ko ba kayong madalaw, seryosong tanong niya. Marahas naman akong napabuntong hininga. Hindi pwede. Hindi ko pa nasabi kay Elizabeth ang tungkol sa iyo, seryoso kong sambit. Excited akong marinig mula sa bibig niya na tawagin niya akong daddy. Sana soon, maipakilala mo na ako sa kanya na ako ang ama niya. Sana lang, Mary, muli niyang bigkas. Wala sa sariling dahan akong tumango. Once na magtanong sa akin si Elizabeth kung sino ang ama niya, hindi ako mangingimi na ipakilala ka sa kanya. Sa ngayon, ayaw ko munang guluhin ang kaisapan ng anak natin. Lalo na at hindi mo pa kaya ibigay sa kanya ang time na kailangan niya. Baka kapag ipakilala kita sa kanya ngayon, masaktan lang siya lalo na at may iba kang priority ngayon, Elias, seryoso kong sambit. Muling gumuhit ang lungkot sa mga mata niya sabay tango. I understand. Pero pangako, once na makilala na ako ng anak natin na ako ang ama niya, ibibigay ko sa kanya ang time at pagmamahal na para sa kanya. Promise, yan, Mary, seryoso niyang bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa sa sinabi niya. Anong mga pinagsasabi niya ngayon? Kakasabi niya lang kanina na kailangan niya ng mas top priority ang anak nila ni Rebecca eh. Ang hilig talaga mangako nitong si Elias ng mga bagay-bagay na kahit sa sarili niya, alam niyang hindi naman matutupad. Hindi ko na sinagot pa si Elias at muli ko nang pinaarangkada ang sasakyan paalis. Ayaw ko nang patagalin pa ang pag-uusap naming ito dahil mas lalo lang akong nakakaramdam ng bigat ng kalooban. Maayos naman akong nakauwi ng bahay pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa ni Elias. Sa totoo lang, hangat maaari, ayaw ko na sana siyang makaharap or makausap man lang. Feeling ko kasi, nagkakaroon ako ng anxiety sa tuwing nakakaharap ko siya. Pagkadating ko ng bahay, sinilip ko lang si Baby Elizabeth sa kwarto nilang dalawa ni Katrina at nang mapansin kong mahimbing na itong natutulog, diretso na akong pumasok ng aking kwarto. Naglinis ng katawan, ginawa ang evening routine bago nahiga sa kama para makatulog na. Maaga pa ang gising ko mamaya para masamahan ang anak ko na kumain ng breakfast. Mabuti na lang talaga kahit sa kabila ng mga alalahanin, nakatulog din naman ako ng maayos. Maliwanag na sa labas ng magising ako, kaya dali-dali akong bumangon ng kama.
Ginawa ko na din ang aking morning routine bago ako lumabas ng kwarto at dumiretso sa dining area kung saan laking pagtataka ko nang hindi ko maabutan sila Katrina at Elizabeth. Kapag mga ganitong oras kasi, nandito sa kusina ang dalawa at kumakain na ng breakfast nila. Manang, sila Kat at Elizabeth po, naitanong ko tuloy sa isa sa dalawa kong mga kasambahay. Nasa garden po, ma'am. Doon na din po sila kumakain ng agahan dahil may dala pong pagkain sila, Ma'am Miracle. Nakangiting sagot naman ni Manang. Nasa labas si Mommy, nagtataka kong tanong. First time yatang bumisita ng ganito kaaga si Mommy Miracle, which is ayos lang naman sa akin. Mas nagkakaroon kasi ako ng confidence sa arili ko habang nakikita ko kung gaano niya kamahal ang apo niya. Opo, ma'am. Nasa labas po. Kasama niya po ang anak niyang Elias daw po ang pangalan. Nakangiti nitong muling sagot sa akin na labis kong ikinagulat. Kagabi ko lang nakausap si Elias at ano ang ginagawa niya dito sa bahay ng ganito kaaga. Ah, ganoon po ba? Sige po, Manang. Salamat po. Pilit ang ngiti sa labi na sagot ko at tuluyan na din akong naglaka paalis. Diretso ako sa labas ng bahay at tinahak ang daan patungo sa garden kung saan bago ako nakarating, narinig ko pa ang malakas na tawa ng anak kong si Elizabeth. Natigilan tuloy ako at wala sa sariling napahinto sa paghakbang lalo na nang matanaw ko na nakakandong kay Elias si baby Elizabeth. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at para bang may kung anong bagay na humaplos sa puso ko habang pinagmamasdan ko si Elias na kandong niya ang anak namin habang sinusubuan niya ito. God, nagkamali ba ako na hindi ko kaagad siya ipinakilala sa anak ko? Sa nakikita ko kasi ngayon, feeling ko kailangan talaga ni Elizabeth ang ama niya. Sobrang sarap nilang tingnan. Sa nakita kong iyon, pigil ko ang sarili ko na maluha. Alam ko sa sitwasyon naming dalawa ngayon ni Elias, walang ibang mas naapektuhan kundi si Elizabeth. Kailangan niya na ng isang ama na gagabay at mag-aaruga sa kanya hanggang sa kanyang paglaki. Puno ng emosyon sa puso ko na ipinagpatuloy ko na ang aking paghakbang palapit sa kanila. Nang mapansin ni Baby Elizabeth ang pagdating ko, mabilis itong umalis sa pagkakakandong kay Elias at nakangiting naglakad pasalubong sa akin. Good morning, nanay, malambing ang boses na bigkas nito. Nang makalapit kami sa isa't isa, nag-squat ako para pumantay sa height niya at hinalikan ito sa pisngi bago mahigpit na niyakap. Good morning, baby, nakangiti kong sambit. Ilang araw nang sa tuwing umuuwi ako galing hospital tulog na siya, kaya bumabawi ako kapag umaga. Gusto ko siyang makabonding muna ngayong umaga bago bumalik sa tulog maya-maya. Hapon ang pasok ko ng hospital. Hanggang 9:00 ng gabi. Nandito po sila Lola at Uncle Elias. Look, nanay, ang dami nilang pasalubong sa akin, nakangiting muling sambit ni Baby Elizabeth. Binitiwan ko na siya at si Mommy Miracle naman ang hinarap ko. Nakangiti ko siyang nilapitan at hinalikan at nakipagbeso sa kanya. Good morning, Mom, nakangiti kong wika. Good morning, Iha. Pasensya na at ang aga namin, nakangiti din itong sagot sa akin. Ayos lang po, Mom. Masaya po ako dahil nadalaw niyo po ulit si Baby Elizabeth, nakangiti kong sambit. Pagkatapos kong makipagbeso kay Mommy, napasulyap ako kay Elias na noon ay seryoso ang mukha na nakatitig sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon pero diretsahan niyang sambit habang seryosong nakatitig sa akin si Elias. Napatingin muna ako kay Elizabeth na noon ay naupo sa tabi ni Mommy Miracle, habang si Katrina naman ay abala sa kanyang kinakain. Sure, seryosong sagot ko kay Elias at nagpatiuna ng naglakad paalis. Sa likod ng bahay ako dinala ng mga paa ko, habang tahimik na nakasunod sa akin si Elias. Kakatapos lang natin kagabi mag-usap. Ang aga mo ngayong bumisita, ano ang kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Mary, a change to my mind. Simula ngayong araw, gusto ko nang magpakaama sa anak natin, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman maiwasan na magulat at mabilis na mapalingon sa kanya. Paano ka magpakaama sa kanya kung masyado kang abala? Ikaw na din ang nagsabi na busy ka dahil sa sitwasyon ng anak niyong dalawa ni Rebecca. Seryosong sambit ko. Napansin ko ang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata niya habang titig na titig siya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin, Mary? Ano ba ang pwede kong gawin para bumalik sa dati ang pakikitungo mo sa akin? Seryosong sambit niya. Natigilan naman ako. Ano ba? Mali ba ako?
Wala namang masamang ibig sabihin ang salitang nabangit ko ngayon ah. Bakit ba masyado siyang defensive? Ina ako at gusto ko lang protektahan ang damdamin ng anak ko. Kung hindi mo kayang isingit sa hectic mong schedule ang anak natin, mas mabuti pang huwag ka na munang magpakilala sa kanya na ikaw ang ama niya, seryosong wika ko. I have time at pangako, siya ang priority ko. Mahal ko si Elizabeth at mula ngayong araw, babawi ako sa kanya. Dumating na ang mga doktor na tututok sa sakit ni Liam kaya marami na akong time ngayon para makabonding ang anak natin, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling seryoso akong napatitig sa kanya. Pilit kong inaarok sa pamamagitan ng mga mata niya kung gaano ba siya kasinsero sa mga sinasabi niya ngayon. Sana, sa pagkakataon na ito, muli kang magtiwala sa akin, Mary. Alam kong hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa mga nangyari. Pero pangako, babawi ako. Babawi ako sa iyo pati na din sa anak natin. Seryosong bigkas niya pero kaagad na din akong umiling. Kahit na hindi na ako kasali, Elias. Ayos na ako. Para na lang kay Baby Elizabeth, sana tuparin mo ang pangako mong iyan sa akin ngayon dahil ayaw kong masaktan siya. Masyado pa siyang bata para maranasan ang pait at sakit ng damdamin, seryosong sambit ko. Pangako, sa pagkakataon na ito mas magiging mabuti akong ama para sa kanya. Mahal ko siya, mahal na mahal ko ang anak natin at alam mo iyan. Nagkataon lang talaga na sinubok ako ng tadhan at minsan ko kayong nakalimutan. Seryoso pero may bahid na lungkot ang tono ng boses niya. Hindi naman ako nakaimik. Pinilit kong himay-himayin sa isipan ko ang mga katagang binitiwan niya. Yes, Kevin, not. Hindi puro damdamin ko lang ang dapat kong intindihin. Dapat ko din na isaalang-alang ang nararamdaman ni Baby Elizabeth. Hindi naman habang buhay pwede kong itago ang tungkol sa kanyang ama eh. Mas maigi nga siguro na simula ngayong araw, makilala at makasama niya na si Elias. Gusto ko din naman maging normal ang buhay ng anak ko. Na may kikilalanin siyang ina at ama habang lumalaki siya. Okay, I'll give you chance na maging ama niya at sana sa pagkakataon na ito, huwag na huwag mong bigin ang anak natin, Elias, seryosong sambit ko. Isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya. Halos inisang hakbang ang pagitan namin at akmang hahawakan niya sana ako pero mabilis akong umilag. Napansin ko naman ang pagkadismaya na kaagad na gumuhit sa mga mata niya. Naiintindihan ko. Alam kong hindi ganoon kadali mawala ang galit na nararamdaman ng puso mo para sa akin pero handa akong maghintay para tuluyan mo akong mapatawad. Mary, mahinahon pero puno ng pag-asa sa tono ni Elias na wika niya sa akin. Pinatawad na kita, Elias. Nagkataon lang natanggap ko na sa sarili ko na wala na tayong pag-asa pa sa isa't isa. Tinanggap kita ng maayos dito sa bahay ko, hindi dahil para sa akin, kundi para kay Elizabeth. Please, behave yourself, Elias. Kung iniisip mo na magiging maayos pa ang relasyon natin, nagkakamali ka. Wala na tayong pag-asa pa kaya sana ituon mo na lang ang atensyon mo sa anak natin kapag nandito ka sa bahay, mahaba kong bigkas sa kanya. Muli kong napansin ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya habang titig na titig sa akin. Bakit? Dahil ba kay Rebecca? Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin na hiwalay na kami ng babaeng iyon? Actually, pinalayas ko na siya sa bahay ko. Hindi na kami nagsasama at wala na akong pakialam pa sa kanya, seryoso niyang bigkas. Wala na akong pakialam pa tungkol sa bagay na iyan, Elias. Kung hindi rin lang tungkol kay Elizabeth ang pag-uusapan natin, mabuti pang itigil na natin ito. Bumalik na tayo ng garden dahil tiyak akong hinihintay na tayo ni Elizabeth. Seryoso kong bigkas bago ako nagmamadaling naglakad paalis. Iyon nga lang bago ako nakalayo sa kanya, naramdaman ko na ang paghawak niya sa braso ko. Natiglan naman ako at muli siyang hinarap pero nagulat na lang ako sa sunod na ginawa niya. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa akin. I missed you. I really miss you, Mary. Mahina pero ramdam ko ang matinding emosyon sa boses niya. Hindi naman ako nakakilos. Pigil ko din ang sarili ko na maluha dahil sa sinabi niya. Elias, bitiwan mo ako. Kakasabi ko lang kani-kanina na wala nang ugnayan pa ang namagitan sa ating dalawa. Tuluyan mo nang ibaon sa limot ang nakaraan natin dahil iyon na din ang ginawa ko, seryoso kong sambit. No. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Mary, seryoso niyang sambit. Pilit naman akong kumakawala mula sa pagkakayakap niya pero mas hamak na mas malakas siya kumpara sa akin.
Kayanin mo. Para sa katahimikan ng lahat, kayanin mo, Elias, seryoso kong sambit. Naramdaman ko naman ang unti-unting pagbitaw niya sa akin, kaya kinuha kong chance iyon para makawala sa bisig niya at nagtagumpay naman ako. Promise, gagawin ko ang lahat para muli kang magtiwala sa akin, Mary. Hindi ako papayag na tuluyan kang mawalay sa akin. Ikaw ang babae na para sa akin at kahit na ilang beses mo pa akong itaboy, lalapit at lalapit pa rin ako sa iyo, seryoso niyang sambit. Hindi ko na siya sinagot pabagkos, inihakbang ko na ang mga paa ko pabalik ng garden. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagsunod sa akin ni Elias, kaya mas lalo ko pang binilisan ang aking hakbang. Pagdating ng garden, ang nakangiting mukha ni Elizabeth ang sumalubong sa akin. Tapos na itong kumain at may hawak na siyang isang pensil at papel at nagpapakitang gilas kay Mommy Miracle na marunong na daw siyang magsulat. Wow, ang galing naman ng anak ko. Alam mo na kung paano isulat ang name mo, narinig ko pang wika ni Elias dito. Manauna pa siya kumpara sa akin na lapitan si Baby Elizabeth. Yes po, Uncle. Tinuturan na ako ni Nanay noon pa. Hindi po ba, Nanay, nakangiting sagot naman ni Baby Elizabeth. Kaagad naman akong tumango. Uncle. Abat ang unfair naman ng baby ko na iyan. Bakit hanggang ngayon, Uncle pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba pwedeng tatay na lang din, narinig kong wika ni Elias sa anak ko na labis kong ikinagulat. Pakiramdam ko biglang tumigil ang pag-inog ng mundo. Bakit ba siya atat? From now on, you can call me tatay dahil ako naman talaga ang tatay mo eh. Hindi ba nanay, nakangiting muling wika ni Elias kay Baby Elizabeth, sabay baling ng tingin sa akin at tinawag pa akong nanay ng gago. Shit lang talaga. Tatay po. Bakit po, hindi po ba kayo ang uncle ko? Ibig niyo po bang sabihin, sasama na kayo sa amin ni nanay dito sa bahay dahil ikaw ang tatay ko? Nakangiting tanong ni Elizabeth. Feeling ko tuloy, bigla akong pinagpawisan sa sinabi niyang iyon. Anak, not necessary na kasama natin siya. Hindi porket, siya ang tatay mo hindi na. Of course I am willing na dito tumira. Basta lang pumayag ang nanay, no problem eh, nakangiting sagot ni Elias na labis kong ikinagulat. Gusto ko siyang pagsabihan dahil feeling ko napaka-nonsense ng mga sinabi niya. Kung ano-ano kasi ang itinanim niya sa utak ng anak namin. Baka mamaya bigla na naman siyang mangako, tapos hindi naman matutupad which is masasaktan lang si Elizabeth kapag nagkataon. Talaga po? Ibig po bang sabihin, isa naman po talaga akong bata na may nanay at may tatay din kagaya ng iba, excited pero puno ng tuwa sa boses ni Baby Elizabeth. Hindi naman ako nakaimik samantalang si Elias naman, nakangiti niyang binuhat si Elizabeth. Hindi mabubuo ang isang bata kung walang nanay at tatay. Hindi pwedeng nanay lang ang meron ka, dapat may tatay ka din at ako iyon, nakangiting paliwanag ni Elias dito. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang sasabihin ko. Kilala ko si Baby Elizabeth. Tiyak akong puputaktihin ako ng tanong nito mamaya. God, ano ba ang ginagawa nitong si Elias? Bakit ba bigla-bigla na lang siyang nagdedesisyon ng mga bagay-bagay na hindi niya sinasangguni sa akin? Nababaliw na ba ang lalaking ito? Talaga po? Kung ganoon, ikaw po talaga ang tatay ko. Kagaya ng mga napapanood ko, may tatay at nanay sila tapos may baby brother at baby sister din, nakangiting sagot naman ni Elizabeth. Hindi na tuloy malaman kung ano ang gagawin ko. Of course, ako talaga ang tatay mo at simula ngayong araw, gusto kong makasama ka palagi. Kayong dalawa ng nanay mo kaya kung okay lang kay nanay, dito na ako titira, nakangiti niyang sagot kay Elizabeth. Kaagad namang namilog ang mga mata ni Elizabeth sa tuwa at talagang napayakap pa siya ng mahigpit kay Elias. Opo. Sige po. Dito na kayo tumira sa bahay, tatay. Mas masaya iyon, nakangiti nitong sagot. Parang nahahapo tuloy akong napaupo sa isang bakanting upuan. Bigla akong sinampal ng katotohanan na mahirap pala talaga kontrolin ang lahat, lalo na at lumalaki na ang anak ko. Okay, pero tulungan mo akong i-convince ang nanay. Para kasing ayaw niya eh, nakangiting sagot ni Elias, kaya naman napatingin na din sa akin ang inosenteng mga mata ni Elizabeth. Nangungusap ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Nanay, pwede po bang dito na ang tatay titira sa atin? Para po may tatay na ako, malambing ang tono ng boses na wika nito sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang isasagot ko.
Napatitig ako kay Elias na noon ay kaagad namang nag-iwas ng tingin sa akin. Baka naman masyadong nakakahiya para sa kanya, anak. Baka maisturbo natin siya dahil. Of course, para sa iyo at kay baby Elizabeth, marami akong time, Mary. Hindi ako magiging busy at pangako, magiging mabuti akong ama sa anak natin, nakangiti niyang wika sa akin. Puno ng pagkainis sa mga matang muli ko siyang tinititigan pero kagaya kanina, muli siyang nag-iwas ng tingin. Parang gusto kong magpapjak sa sobrang inis. Ganoon kadali ang lahat. Na para bang kay bilis lang para kay Elizabeth na tangapin si Elias sa buhay namin? Kung ganoon, baka naman totoo talaga ang lukso ng dugo. Kaya kahit sa maiksing oras na pagpapakilala nitong si Elias kay Elizabeth ay tinangap kaagad siya nito. Sa nakikita ko ngayon, parang ayaw na yatang humiwalay ni Elizabeth kay Elias eh. Feel niya ang karga ng ama niya. I am so happy, iha. Sa wakas, alam na ni Elizabeth ang tungkol sa ama niya. Salamat dahil pumayag ka, nakangiting wika ni Mommy Miracle sa akin. Si Elias ay parang bata na masayang nakikipaglaro kay Elizabeth sa garden. Hindi maikakaila ang tuwa at ang kakaibang sigla ni Elizabeth simula noong nalaman nito na si Elias ang ama nito. Of course, masaya ako para sa anak ko. Kaya lang hindi ko din naman maiwasan na makaramdam ng takot. Paano kung sa umpisa lang masaya? Hangat maari, ayaw kong masaktan si Elizabeth dahil medyo komplikado pa ang lahat-lahat. Lalo na at hanggang ngayon, hindi pa rin napaparusahan si Rebecca sa ginawa nitong pagpapakidnap sa amin 3 years ago. Masaya din ako para kay Elizabeth, Mom. Wala din akong ibang hangad kundi ang maging maayos ang buhay ng anak ko. Na maging kumpleto ang lahat sa kanya. Na may kikilalanin siyang ama at ina habang lumalaki siya, pilit ang ngiti sa labi na sagot ko. At nangyari na nga iyan ngayon, iha. Huwag kang maaalala, magiging maayos din ang lahat. Kahit ako, hindi na din papayag pa na maulit ang mga nangyari noon, nakangiti nitong sagot sa akin. Sana nga, Mom. Sana nga po, alanganin ko ding sagot. Tinapik naman ako ni Mommy sa balikat bago ito tumayo. Paano ba iyan? Mauna na ako. Actually, sinamahan ko lang si Elias na pumunta dito at ngayong maayos na ang lahat, maiiwan ko na muna kayo. Mag-usap kayong dalawa ni Elias. Sabihin mo sa kanya ang mga gusto mong sabihin alang-alang na lang sa anak niyong si Elizabeth, nakangiti nitong wika. Isang pagtango ang naging sagot ko kay Mommy Miracle bago ko siya inihatid sa kanyang kotse. Pagkaalis ni Mommy Miracle, kaagad ko namang nilapitan sila Elias at Elizabeth na wala yatang balak na maghiwalay na muna. Simula noong ipinagtapat ni Elias kay Elizabeth na siya nga ang tatay nito, ayaw nang humiwalay kay Elias itong si Elizabeth. Good luck na lang talaga nito kay Elias. Baby, sama ka muna kay Ate Katrina. May pag-uusapan lang kami ng tatay mo, nakangiti kong wika pagkalapit ko sa kanila. Nanay, dito na daw po titira si tatay sa atin, nakangiti namang wika ni Elizabeth sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Elias na noon ay ngiting-ngiti sa akin. Balak ko sanang bumalik sa pagtulog pero hindi ko alam kung makakatulog ba ako sa ganitong sitwasyon. Lalo na at alam ko na simula ngayong araw, palagi ko nang makikita si Elias. Wala namang problema sa akin. Kung hindi naman busy ang tatay, gayli not, pilit ang ngiting sagot ko. Alangan namang kontrahin ko ang anak ko, diba? Yehey! Narinig mo iyon, tatay? Pwede ka daw dito, ngiting-ngiti na bigkas ni Elizabeth. Halata talagang excited siyang makasama si Elias sa iisang bahay. Sa bagay, hindi ko din naman talaga masisisi itong si Elizabeth. Kahit na sinong bata, excited talaga na makasama ang kanyang mga magulang sa iisang bubong. Thank you, Mary, nakangiting wika naman ni Elias sa akin. Pigil ko ang sarili ko irapan ito. Walang dapat na ipagpasalamat lalo na at alam kong pinlano niya lahat ito. Wala na akong kawala kundi ang pumayag sa nais ng anak ko, lalo na at ayaw ko itong bigin. Kakausapin ko lang ang tatay kaya sama ka na muna kay Ate Katrina sa loob. Anak, nakangiti kong wika kay Elizabeth. Kaagad naman itong tumango. Okay po nanay, masigla nitong sagot sa akin at tuluyan na itong tumayo at naglakad palavo. Nang kaming dalawa na lang ni Elias ang naiwan, seryoso ko itong hinarap. Ano ang plano mo? Bakit ba biglaan mo na lang sinabi sa anak ko ang tungkol sa pagiging ama mo sa kanya? Seryosong tanong ko dito. Hindi ko na kaya pang maghintay.
gusto ko nang makasama ang anak ko. Ipagtapat man natin gayon or sa mga susunod na araw or buwan, pareho lang iyon. Tingnan mo, ang bilis akong natangap ng anak natin so ibig sabihin, sabik siya na magkaroon at makasama ako bilang ama niya, seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sa totoo lang, sobrang nabibibilisan ako sa mga nangyayari. Maghahakot ako ng ibang mga gamit dito mamaya. Simula ngayong araw, dito na ako titira, kasama mo at ng anak natin, seryoso niyang wika sa akin. Kaagad naman akong umiling. Hindi. Hindi ako papayag. Nababaliw ka na ba? Hindi pwede, sagot ko. Nakapangako na ako sa anak natin at ayaw ko siyang bigyan. Look, Mary, wala akong ibang gustong gawin ngayon, kundi mabawi ang mga taon na hindi ko nakasama ang anak natin kaya sana pagbigyan mo ako. Total, nandito na din lang tayo eh. Huwag kang mag-aalala, ang pagtira ko dito sa bahay mo ay hindi makaapekto sa pang-araw-araw mong buhay, seryoso nitong sambit. Yamot naman akong napabuntong hininga. Alam kong imposible ang sinasabi niya ngayon. Paanong hindi makaapekto? Malaking epekto sa buhay ko kung makakasama ko siya sa iisang bubong. Hindi pa ako ready na makita siya araw-araw. Ayaw ko sanang bumalik ulit sa pagtulog dahil gusto kong bantayan kung ano ang mga pinanggagawa nitong si Elias sa bahay ko, pero hindi naman pwede. Kailangan kong bumalik sa pagtulog sa ayaw at gusto ko dahil may pasok pa ako mamaya sa hospital. Ako kasi itong mas mahihirapan kung babaliwalain ko ang oras ng tulog ko eh. Kat, pakibantayan ang lalaking iyan tapos report mo sa akin kung ano ang mga pinanggagawa niya ha. Wika ko kay Katrina. Kagaya ng kanina, mukhang ayaw na naman humiwalay ni Elizabeth sa ama niya. CJ, ate. Ako na po ang bahala kay Elizabeth. Matulog na po kayo, nakangiting sagot naman sa akin ni Katrina. Napansin kong may hawak itong libro, kaya hindi ko maiwasan na matuwa. Hindi pa nag-uumpisa ang tutor lesson nito pero pursigedo talaga siya na matuto. Thank you, Kat, nakangiti kong wika at naglakad na ako papasok ng bahay. Diretso ako ng second floor at pumasok na sa loob ng kwarto. Hindi naman siguro gagawa ng mga bagay itong si Elias na ikakagalit ko kaya hahayaan ko na muna isyang makasama ng anak namin. Mukhang naglaan din talaga ito ng oras kay Baby Elizabeth dahil hindi ito umaalis na bahay kanina pa. Mukhang wala yatang balak na pumasok ng opisina ang loko. Pagkapasok ko ng kwarto, dumiretso lang ako ng banyo para mag-toothbrush. Pagkatapos noon, nagpalit ako ng pantulog na damit at diretso na ako ng kama. Ilang saglit lang naman ay nakatulog na ako at nagising na lang ako sa mahinang katok sa pintuan ng aking cell. Nang mapasulyap ako sa oras, doon ko napagtanto na oras na pala para gumayak para pumasok sa trabaho. Yes, open yan. Pasok lang, nilakipan ko talaga ng lambing ang boses ko dahil alam kong si Baby Elizabeth ang nasa labas. Naging rutina ng anak ko na gisingin ako ng mga ganitong oras. Hindi nga ako nagkamali dahil bumukas ang pintuan at nagmamadaling pumasok si Baby Elizabeth pero hindi ko napaghandaan ang lalaking nakasunod sa kanya. Walang iba kundi si Elias na akala mo welcome na welcome siya dito sa silid ko dahil dire-diretso din itong naglakad papasok dito mismo sa loob ng kwarto ko. Dali-dali tuloy akong napabangon dahil sa gulat. Nanay, pwede na po ba ipasok ni tatay ang mga gamit niya? Tanong sa akin ni Elizabeth na labis kong ikinagulat. Kunot noo akong napatitig kay Elias na noon ay ngiting-ngiti. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Anong klaseng panalason sa isipan ng anak ko ang ginawa niya para masabi ng anak ko ang mga ganitong bagay? Nasa labas na po ng room ang mga gamit ni tatay. Sasabihin ko na po kay Ate Katrina na ipasok na namin dito sa loob. Nakangiting muling bigkas ni Elizabeth, kaya mabilis na akong napababa ng kama. Seryoso at matalim ang mga matang tinitigan ko si Elias na akala mo inosente at walang nagawang pagkakamali. It said, anak, pwede bang iwan mo muna kami ng tatay mo? Mag-usap lang kami, seryoso kong bigkas. Napansin kong napatitig muna si Elizabeth sa akin ng ilang saglit bago ito tumingin kay Elias. Pagkatapos noon, dahan-dahan itong tumango. Okay po nanay, nakangiti nitong sagot at nagmamadali na itong lumabas ng silid. Kaagad ko din namang hinarap si Elias. Ano itong ginagawa mo? Ano na namang kalokohan ang tumatakbo dyan sa isip mo, Elias? Naiinis kong tanong sa kanya. Anong kalokohan? Come on, Mary.
Napag-usapan na natin ito kanina, di ba? Dito ako titira simula ngayong araw and ang anak mo ang may ideya na dito ako sa kwarto mo matutuog simula ngayong araw dahil ikaw ang nanay at ako ang tatay sa bahay na ito. Seryoso niyang sambit. Impossible. Hindi pwede. Abusado ka eh. Tiyak ako na ikaw ang may gawa nito. Nilason mo ang isip ni Elizabeth at ikaw din ang may ideya nito na dito ka sa kwarto ko magstay, walang preno kong paratang sa kanya. Hindi talaga ako maniniwala na ideya ito ni Elizabeth eh. Masyado pang bata ang anak ko para makapag-isip ng mga ganitong bagay. Okay, fine. Kung ayaw mong magsama tayo sa iisang silid, kakausapin ko ang anak mo. Hindi mo naman kailangan sumigaw eh, seryoso nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Tama siya, hindi ko na malaya na sumisigaw na pala ako ngayon. Kung gusto mo manatili dito sa bahay para makasama ang anak natin, may isa pang kwarto na pwede mong okupahin. Huwag ang kwartong ito, Elias, dahil hindi ka welcome dito. Seryoso kong sambit bago ako nagmamadaling naglakad palabas ng kwarto. Iyon nga lang, pagkalabas ko, naabautan ko si Elizabeth dito sa labas na maluha-luha na nakatitig sa akin. Pilit itong pinapatahan ni Katrina. Nanay, bakit po kayo nag-aaway ni tatay? Tanong ng inosente nitong boses sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na magulat. Shocks, narinig ba ng anak ko ang pagtatalo naming dalawa ni Elias? Heist, ito na nga ba ang sinasabi ko eh, hindi healthy na kasama sa iisang bubong ang lalaking ito. No. Sino naman ang may sabi na nag-aaway kami ng tatay mo? Masuyo kong wika kay baby Elizabeth. Dali-dali ko itong hinawakan para patahanin. Nag-aaway po kayo eh. Narinig ko po. Huhuhu, umiiyak nitong sambit. Hindi ko tuloy malaman kung paano ito patatahanin ngayon. Gosh, narinig niya na nagtatalo kami ng ama niya kaya siya umiiyak ngayon. Heist, mukhang simula ngayong araw, magbabago na ang lahat sa akin. Hindi na kagaya ng dati na kaya kong pasunudin itong si Elizabeth. Ngayon, feeling ko mas magiging loyal pa yata siya kay Elias kumpara sa akin eh. Dahil ba sabik siya sa presensya ng ama niya kaya siya nagkaganito ngayon? Well, kailangan ko talagang intindihin ang anak ko at isaalang-alang ang nararamdaman niya sa lahat ng oras. Ayaw kong ako pa mismo ang magdulot ng stress sa kanya, kaya lahat ng gusto niya dapat kong pakinggan lalo na kung involved si Elias dito. No, baby. Hindi kami nag-aaway ng nanay. Nag-uusap lang kami kaya don't see if na narinig kong sambit ni Elias. Kinarga pa nito si baby Elizabeth na napayakap naman kaagad sa kanya. Narinig ko po kanina, tatay. Nagalit po si nanay dahil ayaw niya po kayo sa kwarto niya. Huwag na po kayong umalis, tatay. Dito lang po kayo please, umiiyak na muling sambit ni Elizabeth na parang isang matalim ng punyal na tumutusok sa puso ko. Ang akala ko talaga noon, hindi naghanap ng isang ama si baby Elizabeth, pero sa nakikita ko ngayon, sa maiksing oras na nakasama niya si Elias, nagiging attached siya kaagad dito. Alam kong hindi ko na mababago pa ang lahat. Alam ko na simula ngayong araw, hahanap-hanapin na ng anak ko ang sarili niyang ama which is hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan na makasama itong si Elias sa iisang bubong and worst sa iisang silid. Hay hindi naman sa nagagalit ako, anak. Actually, may time pa ang nanay. Pwede kong tulungan ang tatay na ayusin ang mga gamit niya sa kwarto namin, pilit ang ngiting sagot ko. Talaga po, nanay? Payag na po kayo na share kayo ni tatay ng room. Yehey, tuwang-tuwa na bigkas ni Elizabeth. Sa isang iglap biglang nagbago ang mood nito. Bigla din itong nagpababa kay Elias at kung kanina ay umiiyak ito, ngayong naman ang nakangiti na. Kay bilis nagbago ng mood. Mukhang malaki talaga ang epekto ng presensya ni Elias sa buhay ng anak namin. Well, ano pa nga ba ang magagawa ko? Siguro, magsiset na lang ako ng rules kay Elias para sa matiwasay naming pagsasama. Dapat din na iwasan namin ang pagtatalo, lalo na at may isang inosenteng bata ang maapektuhan. Narinig niyo po iyon, tatay? Pwede na daw ipasok ang gamit mo. Payag na si nanay, nakangiting wika ni Elizabeth kay Elias. Hindi ko tuloy maiwasan na mapailing. Ngayong paman, parang nakikinita ko na magiging daddy's girl pa yata ang anak ko ah. Gayunpaman, mahal ko si Elizabeth at lahat ng makakapagpasaya dito ay ibibigay ko sa abot ng aking makakaya. Duda din naman ako kung makakasama ko palagi itong si Elias sa iisang silid eh.
Baka bihira lang din itong umuwi dito sa bahay, lalo na at may iba pa itong mga obligasyon sa buhay. Sa ngayong pagbibigyan ko muna kung ano ang gusto ni Elizabeth, lalo na at sabik itong makasama ang kanyang ama. Wala na akong nagawa pa ng isa-isang ipasok ng mga kasambahay ang mga gamit ni Elias sa kwarto. Mga damit lang naman iyon pero umabot yata ng 3 luggage. Ayaw ko sanang i-share sa kanya ang walk-in closet ko, pero wala na akong nagawa nang nag-umpisa na silang mag-ayos doon. Tutol man ang kalooban ko, wala na akong nagawa kundi ang magpasyanod sa takbo ng buhay. Hindi ako pwedeng pumalag kung ayaw kong makita ang anak kong umiyak. Excited din talaga si Elizabeth na makasama ang ama niya dahil tumutulong pa ito sa paglalabas ng mga damit ng ama sa luggage nito. Highest, kung pwede nga lang tumutol sa gusto ng anak ko, kanina ko pa sana ginawa. Habang abala si Elias sa pag-aayos ng mga gamit niya, nagpasya na din akong gumayak na para pumasok ng hospital. Bahala na siya dito sa bahay. Nandito pa sa loob ng kwarto si Baby Elizabeth, kaya hindi ko pa siya malalatagan ng mga rules ko. Mamaya na lang siguro pag uwi ko kung maabutan ko pa siya dito sa bahay. Sa banyo na din ako nagbihis at nag-ayos. Hindi talaga ako komportable na nasa paligid lang si Elias, pero kailangan kong tiisin iyon. Wish ko lang na sana hindi magiging komplikado ang lahat. Gusto ko pa rin kasi talaga ng peaceful life. Aalis ka na? Papasok ka na sa trabaho mo? Hatid na kita, nakangiting wika sa akin ni Elias pagkalabas ko ng banyo. Ngiti-ngiti ito na akala mo magkabati kami at maayos ang relasyon namin. Pigil ko naman ang sarili ko na tarayan ito, lalo na at nandito lang din sa loob ng kwarto ang anak namin at tahimik na nakatingin sa aming dalawa. Kapag tatarayan ko itong si Elias, tiyak akong ako ang lalabas na masama. Kaya nga hangat maari, dapat kong turuan ang sarili ko na maging kalmado kapag nandito lang sa paligid itong si Elias. Hindi na kailangan. Tapusin mo na muna iyang ginagawa mo. Ang please bawal magkalat dito sa loob ng kwarto. And, mag-usap tayo mamaya pag uwi ko, seryoso kong wika bago ko nilapitan si Baby Elizabeth na nasa kama at hinalikan ito sa pisngi. Baby, aalis muna ang nanay ha? Matulog ka ng maaga. Day off ko bukas kaya mamamasyal tayo kahit saan mo gusto, nakangiti kong wika dito. Yes, nanay. Promise po, hindi po ako magpapasaway kay tatay, nakangiti nitong sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko sabihin dito na magpasaway lang siya sa tatay niyang saksakan ng kapal ng mukha para makishare sa kwarto ko. Maganda nga sana kung pakonsumihin niya itong si Elias para makabawi man lang ako sa ginagawa niyang panggugulo sa buhay ko. Ako na ang bahala sa anak natin, heart. Mag-ingat ka ha. I love you. Nakangiting sabat naman ni Elias. Tulala tuloy na napabaling ang tingin ko sa kanya. Ano na naman ang drama niya? Bakit heart? I mean, bakit naging heart na ang tawag niya ngayon sa akin? Oops, baby o tingnan mo si nanay, galit na naman yata sa akin eh. Wika niya pa na maihalong pang-aasar sa boses kaya kaagad ko siyang pinanlakihan ng mga mata. Gusto niya ba akong siraan sa sarili kong anak at sa sarili kong pamamahay? Palayasin ko kaya ang gago na ito ora mismo. Pero syempre, sa isip ko lang iyon. Hindi ko gagawin dahil ayaw kong magmukha akong kontrabida sa paningin ng anak ko. Mahirap na. Ayaw kong lumayo ang loob sa akin ng anak kong si Elizabeth. Siya ang pinakamahalagang yaman sa akin, kaya hindi ko bibigyan ng chance na sumama ang loob sa akin ng anak ko. Gusto kong makita niya na isa akong perfect na ina sa kanya. Elias, stop it. Kung ano abo na ang mga pinagsasabi mo dyan eh. Hindi ako galit, gusto ko lang itatak dyan sa utak mo na bawal kang magkalat dito sa loob ng kwarto ko, kaya umayos ka. Pinilit koong maging mahinahon ang boses ko, kahit na ang totoo gusto ko nang sumigaw dahil sa inis. Of course wala kang kalat na makikita mamaya dito sa kwarto natin pagdating mo, heart. Actually, mamaya susunduin ka namin ni Baby Elizabeth ha? Iyan ay kung okay lang sa iyo, nakangiti nitong sagot. Hindi na kailangan. Gabi na ako makakalabas at minsan unpredictable ang pag-uwi ko, lalo na kung may biglaang emergency. Bukas ko na lang siya ipapasyal, seryoso kong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango kaya naman hinalikan ko ulit si Elizabeth sa noo bago ako nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Iyong masyadong mapapel si Elias.
Heist, sana lang talaga maging busy din siya sa mga susunod na araw para naman hindi kami palaging magkikita dito sa bahay. Pagkalabas ko diretso na ako ng kotse at nag-drive na patungo sa hospital. Maraming mga pasyente ang mga nakapila, kaya ilang saglit lang, naging abala na ako. Tuloy-tuloy ang trabaho at kahit ang pagkain ng dinner, nakaligtaan ko na sa dami ng mga pasyente na dapat asikasuhin. Semi-private public itong hospital na pinapasukan ko kaya kapag dumagsa ang pasyente talagang sobrang busy ko din talaga. Mabuti na lang talaga at bago mag-alas 10 ng gabi, naubos ko din ang nasa pila. Pagod tuloy akong napasandal sa swivel chair at ngayon ko lang din naramdaman ang pagod. Gusto ko pa sanang magpahinga kahit mga 10 minuto lang bago uwi, kaya lang narinig ko naman ang isang katok sa pintuan ng kaya napatingin ako doon. Nakita ko ang aking sekretary na nakatayo sa pintuan kaya kaagad ko siyang tinanong. Yes, seryoso kong tanong sa kanya. Doc, nasa labas na po ang sundo nyo. Hinihintay po kayo, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang magtaka. Sinong sundo? Si Oliver kaya? Inayos ko lang ang mga gamit na nasa ibabaw ng aking mesa bago ko dinampot ang aking bag at naglakad palabas. Ini-expect ko na si Oliver ang nasa labas pero hindi ko maiwasan na magulat nang bumungad sa paningin ko si Elias. Yes, si Elias nga. Siya ang tinutukoy ng sekretary ko na sundo ko. Shocks! Ibang klase din ang lalaking ito eh. Ano ang ginagawa mo dito? Kaagad kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Hindi ko pa nga maiwasan na mapatingin sa sekretary ko na noon ay pasimpleng nakiusyuso sa aming dalawa ni Elias. Sinusundo ka. Tapos na ang duty mo? Let's go, nakangiti nitong sagot at hindi na ako nakapalagpa ng bigla niya na lang agawin ang aking handbag. Shocks, ibang klase din ang taong ito. Bakit kailangan mo pa akong sunduin? Kaya kong umuwi ng mag-isa kaya tigilan mo ako, Elas, seryosong sagot ko sa kanya. I insist. Ayaw ko namang may masamang mangyari sa ina ng anak ko kaya ako nandito. Saka, sinigurado kong nakatulog na si Baby Elizabeth, bago ako umalis na bahay para puntahan ka, seryoso niyang bigkas. Naiinis ko siyang tinititigan bago ko inahakbang ang aking paapaalis. May dala akong kotse. Hindi pwedeng makisakay ako sa sasakyan mo, seryosong bigkas ko. May kasama akong driver. Siya ang magdadrive ng sasakyan mo pa uwi ng bahay tapos sa akin ka sasakay. Teka lang, balita ko hindi ka pa daw kumakain ng dinner seryosong taong niya. Muli akong napatigil sa paghakbang at seryoso siyang tinitigan. Pakialam mo ba? Saka, kung yayain mo akong kumain ng dinner, hindi ako sasama. Mas gusto kong umuwi ng bahay at magpahinga dahil pagod ako, seryosong sagot ko. I know pero kailangan mo din kumain muna bago matulog. Come on, Amery. Isa ka ding doktor at alam ko kung ano ang mangyayari sa health mo kapag pinapabayaan mo, seryosong sagot niya sa akin. Wala ka na doon. Come on, Elias. Pumayag na akong sa bahay ka muna titira pero hindi ako pumapayag na pati ako papakialaman mo, seryosong sagot ko sa kanya. Sorry pero hindi kita matitiis. Kahit na hindi maayos ang pakikitungo mo sa akin, igigit ko pa rin ang mga bagay na makakabuti sa iyo, Mary. Halika na. Kung pagod ka sumama ka na lang ng matiwasay sa akin, kaysa naman makipagtalo ka pa, seryosong sagot niya. Pagkatapos noon, hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at hinila patungo sa kanyang kotse. Wala na akong panahon pa para makipagtalo sa kanya, kaya nagpasyanod na ako. Kitang-kita ko din kung paano niya halughugin ang aking bag at inilabas ang susi ng aking kotse at iniabot sa personal driver niyang kasama. Nagingit-ngit man ang kalooban ko dahil sa inis dito kay Elias alam kong wala na akong magagawa pa. Alam kong kagustuhan niya talaga ang masusunod ngayong gabi. Pagod na din akong makipagtalo kaya hinayaan ko na. Sa isang restaurant kami dumiretso. Hinayaan ko na din na siya na ang umorder ng mga pagkain. Mukhang kabisado niya pa rin naman ang mga paborito ko dahil iyon ang mga inorder niya. Tahimik kaming kumain. Doon ko lang din napagtanto na sobrang nagutom din pala ako. Hindi ako nakakain ng dinner kaya kahit papaano, naging magana ako sa aking pagkain. Pagkatapos kumain, kaagad na din akong nagyaya kay Elias na umuwi na. Pinaunlakan niya din naman ako kaya lang habang nasa biyahe kami, umandar na naman yata ang kadaldalan ang kakulitan niya.
Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo ngayon? Pwede ka naman sa Valdez Medical Center eh. Ibibigay ko sa iyo ang timing na gusto mo, seryosong wika niya. Masaya ako sa time ko ngayon at wala akong balak na lumipat, seryosong sambit ko. Mary, kalusugan mo lang naman ang iniisip ko. Alas 10 ka na kung nakakaba sa trabaho mo, tapos hindi ka daw nakakain ng dinner palagi. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh, seryosong sambit niya. Elias, bakit ba ang kulit mo? Saka, hindi ka dapat mag-aalala sa akin dahil walang tayo. Ang isipin mo ay ang sarili mo at huwag ako dahil kaya ko ang sarili ko at alam ko ang ginagawa ko. Direkta at walang paligoy-ligoy kong sagot sa kanya. Alam kong nagmumukha na akong bastos sa harap niya sa paraan ng pagsagot sa kanya, pero wala na akong pakialam pa. Mas gusto ko ang ganito. Mas gusto kong iparamdam sa kanya na hindi na siya mahalaga sa akin. I'm sorry kung na-misinterpret mo man ang kung ano man ang mga nasabi ko na ngayon. Alam kong galit ka lang kaya ganyan ka sa akin ngayon, Mary. Pero sana, mahanap ng puso mo at makita ng mga mata mo na labis akong nagsisisi sa mga nangyari sa atin noon. Hindi ako titigil hangat hindi tayo bumalik sa datig. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Akmang sasagot pa sana ako sa kanya nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone nito. Dali-dali niya namang sinagot iyon at kitang-kita ko ang biglang pagbabago ng hitsura niya habang may kausap siya sa kabilang linya. What? Si Liam, seryosong tanong niya. Halata sa boses ni Elias ang gulat habang mahigpit ang pagkakahawak ng isa niyang kamay sa manibela. Hindi ko naman maiwasan na mag-aalala, lalo na nang mapansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga nitong si Elias.